Matapos magkape ng dalawa, gaya ng palaging nakakagawian bago pumasok ng opisina, agad na silang dumiretso sa trabaho. Kailangan kasi nilang makasama sa briefing bilang parte ng kanilang paghahanda sa pagtulak sa kanilang destinasyon. Kailangan nilang balikan ang ilan sa mga mahahalagang bagay na kanilang nakuha mula sa ginawang pananaliksik na inabot ng halos 1 buwan. Ang unit na kinabibilangan ni Arian, kilala dahil sa napakaraming artifacts na nakalap na ngayon matatagpuan sa National Museum sa Maynila. Umani din sila ng iba't ibang parangal dahil sa napakaraming librong kanilang nailathala, kung saan mababasa ang kasaysayan ng bawat reliko at artepaktong kanilang nakalap. Nakasaad din sa libro ang kwento sa likod ng kanilang bawat matagumpay na ekspedisyon at ang kanilang naging karanasan. Tinangkilik hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa ang kanilang mga libro na nagpakilala sa kultura ng mga sinaunang Pilipino. Hindi naging mahirap kay Arian ang trabaho sapagkat bata pa lamang mahilig na itong manaliksik hinggil sa mga bagay-bagay sa nakaraan. Paboritong asignatura ang kasaysayan. Kung kaya naman, sa bawat ekspedisyon na kanyang kinabibilangan, mas pinag-iigi pa niya ang kanyang trabaho at pinapalawak ang kaalaman. Pangarap din niyang kilalanin bilang isa sa pinakamagaling at matagumpay na archaeologist sa bansa. Dumating ang 5 minuto bago ang nakatakdang pagpupulong. Pinangunahan ito ni Professor Vince na siya ding kanilang propesor sa kolehiyo. Siya ang unit head at nakatalaga bilang pinuno. Sila Arian at Jessica, kasama ng 10 pang miyembro ng unit, ang tutulak papunta sa kanilang susunod na lokasyon. Good morning, everyone. I hope you are all doing fine today. Let's start. Pagbati ng propesor, pagkapasok sa silid. Binuksan ang projector, sa kabahagyang pinatay ang ilang ilaw sa unahan upang madaling makita ang mga imahe sa kanyang presentasyon. Ito ang bundok ng Danglay sa probinsya ng Samar na makikita sa rehiyon ng Silangang Kabisayaan. This is our next destination. Ipinakita niya ang literato ng bundok sa lahat mula sa projector habang kinokontrol naman ng kanyang kamay ang isang maliit na remote na may kasamang laser. Ito ay may taas na 38 meters at 125 feet na nasa ibabaw ng karagatan. Pagpapatuloy niya. Nagsimulang maglakad-lakad si Professor Vince saka pinakita ang pangalawang slide. Can someone tell me kung sino ang nasa larawan? Tanong niya. King Ugbin V, Maharlika, 1800. Sagot ni Arian. Tinuon ng propesor ang kanyang tingin sa binata. Bahagyang niyuko ang ulo sa kainayos ang kanyang salamin. And based on your research, he is known for what? Sunod na tanong nito. King Ugbin is known as the most calmness and anti-war king. He believes that spreading his influence among the nations can be settled through communications. Hindi siya pabor sa pakikipagdigma at pagpatay, para lamang kilalaning maging malakas. Kaya naman all of his constituents respected and obey him. Sagot ng binata. Thank you, Mr. Carlos. Muling itinuon ang tingin sa literato mula sa projector. And he is our next subject. According to my research, nasa maliit na kuweba na nasa paanan ng Mount Danglay nakahimlay ang mga labi ni Ugbin. Kontrobersyal ang huling 2 taon ng kanyang pamumuno dahil sa isang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Napukaw ang kanyang tingin kay Jessa na abala sa kakabindot sa kanyang cellphone habang nakangiti. Maybe you'd like to share with us kung ano ito, Miss Angeles. Nagulat si Jessa
nang madinig ang kanyang apelyido. Nilingalinga ng dalaga ang kanyang mga mata sa paligid at tila nataranta dahil bukod sa hindi niya maayos na nadinig ang tinanong ng propesor, nakatingin sa kanya ang lahat ng tao sa loob ng silid. Yeah, he is such a cool king. Sabay bigay ng pilit na tawa. Napasalampak ng palad sa mukha si Arian. Ay, punak talaga. Inis niyang bulong. According to some writings, King Ugbin was possessed by Siginarugan, the god of underworld. His body was used as the god's vessel in order to start war in the expense of the king. In addition, even the magic slingers of that era, such as the Manlalason, Manananim, and Mang Usik, were accomplices because they too were possessed. The war began. Ang maayos at kalmadong diplomatiko ng Haring si Ugbin nauwi sa pagdanak ng dugo nang magsimula ang digmaan. But some historians didn't believe this. Para sa kanila, sadyang naging sakim lamang sa kapangyarihan si Ugbin, kaya niya iyon ginawa. Paliwanag ni Arian. You never change, Mr. Carlos. Mahilig ka pa ding sumabat kahit hindi naman ikaw ang kinakausap. But thank you saving your friends, sis. May pagkasarkastikong pahayag ng propesor. And that's the reason why we will find the truth behind what really happened during that era. Panahon kung saan bilib ang lahat sa mga magic slingers who practice the lihim ng karunungan ng kanan. Ganon din ang mga paniniwala sa mga Diyos at Diyosa. Papatunayan natin sa kanila na may kababalaghangang naganap noong mga panahon niyon. Pagpapatuloy ng propesor. Hanggang sa nilipat niya ang slide sa ikatlong larawan. Medyo malabo ang pagkakaguhit sa imahe. Isa itong matandang nakatungkod na hindi kataasan. Maitim ang balat, kulot, manipis na buhok, sarat ang ilong at makapal ang labi. Tipikal na itsura ng isang katutubo. Napatitig si Arian sa litrato. Ito ang unang pagkakataong nakita niya ang imaheng iyon, subalit nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Tila kinakausap siya ng larawan at may nais ipabatid sa kanya. Agad niyang inalis ang mga mata at ibinaling sa isang sulok ng silid. Matapos ipaliwanag ang ilan pang mahalagang bagay na dapat tandaan bago tumulak papuntang Samar, tinapos ng propesor ang kanilang pagpupulong. Mahigpit nitong pinagbilin na maaga ang kanilang alis kinabukasan at ang sino mang hindi darating sa tinakdang oras, iiwanan at may parusang kakaharapin. Uy, thank you kanina. Sambit ni Jessa, sabay siko sa braso ng kaibigan. Wala yun. Daig mo pa kasing lagi na lang nakadroge. Palagi ka na lang lutang. Nakasimangot na sambit ni Arian sa kaibigan. Napaka mo naman. Hindi pa pwedeng kinikilig lang. Siyempre yung afam ko uuwi na ng Pinas galing Germany. Sa wakas magkikita na kami. Kinikilig na tugon nito. Ay, isang Pinay na naman ang aahon sa kahirapan. Biro ni Arian. Iwan ko sa'yo. Inggit ka lang. Palibasa wala kang jowa. Tugon ni Jessa, saka nagmamadaling naglakad. Bumuntong hininga na lamang ang binata, saka umiling. Akmang hahabulin pa lamang niya ang kaibigan nang madinig niya ang propesor na tinatawag ang kanyang pangalan. At saka sinalubong sapagkat may mga bitbit itong kagamitan mula sa kanilang pulong kanina. Ihatid mo nga ito sa opisina ko. Kailangan ko nang umalis to meet the editors for the upcoming book regarding this expedition. Huwag kakalimutang ilak yung pinto ha. Utos nito sa isang seryosong tono ng boses. Agad na kinuha ni Arya ng mga gamit na iniabot sa kanya, partikular na mga slides kanina. May mga printed photos din sa papel. Hindi na nagsalita pa ang propesor sa kadali-daling umalis.
Napasimangot na lamang si Arian. Pakiramdam niya talaga, may galit sa kanya ang propesor sapagkat kahit nung nasa kolehiyo pa lamang, ramdam na niyang mainit ang dugo nito sa kanya. Agad siyang umakyat sa ikalimang palapag upang tunguhin ang kwarto ng propesor. Meron siyang ekstrang susi, kaya naman madali lamang sa kanya ang pagpasok doon. At nang kanya nang ipapatong ang mga gamit sa ibabaw ng lamesa, lumusot ang isang papel at nalaglag sa sahig. Nakabaliktad ito at agad niyang dinampot. Muli, nasilayan niya ang itsura ng magiting na dibinong tinutukoy kanina sa kanilang pagpupulong. Napako na naman ang kanyang tingin dito. Mula sa malabong kopya, napansin niya ang unti-unting paglinaw nito. Natuon din ang kanyang pansin sa tila kumikinang na bagay na nakasabit sa leeg ng matanda. Tila nagkaroon ng buhay ang litrato. Dahil sa takot, mabilis niya itong inipit sa kumpulan ng mga papel at nagmadaling lumabas upang tapusin ang ilang pang trabahong nakabinbin. Tatagal kasi ang kanilang ekspedisyon ng halos 1 buwan, kung kaya naman ayaw niyang matambakan ng mga gawain. Dumating na ang takdang oras ng kanilang pag-alis. 4:00 ng umaga ang naging usapan. Maagang dumating si Arian na pupungas-pungas at halos inaantok pa. Agad siyang nagtimpla ng kape upang maibsan ang panglalatang nararamdaman. Kumpleto na ang lahat. Tahimik na naghihintay sa sasakyang maghahatid sa kanila sa Samar. Dahil mahigit 4 na oras ang kanilang biyahe mula Maynila papuntang Samar, minabuti na muna ni Arian ang matulog. Nagpasak ng earphones at nagpatugtog upang mabilis na makuha ang antok gaya ng nakasanayan. Patay ang ilaw sa loob ng van, kung kaya naman madilim. Ginising na lamang siya ng mga kasama nang marating na nila ang munisipalidad ng Pasay. Nasa Samar na sila. Ramdam ni Arian ang pananakit ng likod at pitan niya dahil sa ilang oras ng pagkakaupo. Halos namimintig ang kanyang mga binti nang makalabas ng sasakyan. Nag-unat at humikab. Tanghaling tapat na nang sila'y makarating sa tutuluyang hotel. Isang magarbong hotel ang kanilang tutuluyan habang tumatakbo ang kanilang ekspedisyon. Malapit ito sa karagatan kung saan nakahimlay ang bundok na kanilang pakay. Mula sa silid ni Arian, matatanaw ang bundok Danglay. Sa hindi malamang dahilan, si Intok ang naglalaro sa kanyang isipan habang nakatingin dito. Umiiling-iling ang binata upang mawaglit sa kanyang isipan ang wangis ng matanda. Hindi nagpatinag ang propesor at habang naghihintay matapos ang araw, muli niyang pinulong ang mga kasama upang muling ipaliwanag ang kanilang mga gagawin. We will split into 2 groups. The first group will enter the cave where the possible grave of Ugbin is lying. The other 2 will wander inside the forest at western section to check for any possible artifacts. Binanggit din niya ang mga pangalan ng magiging magkakagrupo. Nasa ikalawang pangkat si Arian, habang nasa una naman ang propesor. May panghihinayang sa loob ng binata sapagkat naisa na niyang makita ang pinaglibingan ng hari. Ginugol niya kasi ang kanyang oras sa pananaliksik patungkol dito at kumpara sa iba, alam niyang mas marami siyang nalalaman. Subalit upang makaiwas sa anumang gulo, hindi na lamang siya umangal dahil hindi din siya mananalo sa propesor. Magbubukang liwayway na nang tumulak ang grupo nila Arian para simulan ang kanilang pananaliksik. Lula ng isang malaking demotor na bangka, binaybay nila ang karagatan upang tumawid papunta sa paanan ng bundok. Dala nila ang kanilang mga kagamitan
at sinigurong hindi maaantala ang kanilang gagawin. Payapa ang dagat. Maaliwalas ang panahon, kung kaya naman hindi naging problema sa kanila ang paglalakbay. Dumaong na sila sa pangpang. Sinabihan nila ang may-ari ng bangka na balikan sila sa hapon upang sunduin. Wala nang sinayang na oras ang grupo at agad na sinimulan ang gagawin. Naghiwalay na ang dalawang magkakapangkat. Dalawang mapa ng lugar. Pinaybay nila Professor Vince ang kahabaan ng masukal na kakahuyan habang papasok naman sa bukana ng kagubatan ang grupo nila Arian. Pagkaraan ng 10 minuto, narating na nila Professor Vince ang kuwebang kanilang papasukin. Itinali sa noo ang kanyang mining lamp at saka binitbit ang kanyang mga gamit. Sumunod naman sila Jessa at ang iba pang kasama. Napakaraming paniki ang nasa pinakakisame ng kuweba. Mamasa-masa ang lupa dahil sa panakanakang tulo mula sa itaas nito. May mga namuong bato sa iba't ibang bahagi. Madilim at may masangsang na amoy. Nagtali naman ng line level tool ang isa sa magkabilang dulo ng bukana ng kuweba upang magsilbing harang at babala. Hindi kalakihan ng kuweba katulad ng mga dati nilang napasok. Kung kaya naman nag-iingat sila upang makaiwas sa anumang disgrasya. Makalipas ang ilang minuto, narating na nila ang pinakagitnang bahagi nito. Dito na ang tinutukoy na libingan ayon sa mapa. Simulan na ang paghuhukay. Utos ng propesor. Agad nang kinuha ng dalawang lalaki ang kanilang shovel at nagsimulang bungkalin ang lupa. Hindi naman sila nahirapan sapagkat malambot ang lupa, gawa ng ito'y mamasa-masa. Hanggang sa tumambad sa kanila ang isang kulay gintong kahon. May mga nakaukit na letra na animoy alibata sa ibabaw nito. Ganun din ang ilang guhit na tila wangis ng tao. May mga makikinang na bato sa palibot. Dinukot ni Professor Vince ang isang nakarolyong papel mula sa kanyang bag at binuklat iyon. Tinignan ng larawan sa kasinulyapan ang nahuhukay na kahon. Walang duda. Ito na nga ang ataol na pinaglagakan ng mga labi ng hari. Sambit pa niya. Marahang binuksan ng mga kasama ang pinakatakip nito. Bagamat simpleng kahon lamang kung titignan, may kabigatan ng takip nito at hindi kakayanin ng 2 tao lamang. Lumagitnit ang takip habang puwersahang binubuksan. Nang matanggal na, agad na mangha sila sa kung anong nasa loob nito. Ang buto ng haring si Ugpin. Nakasuot pa din sa kanya ang kanyang damit pandigma. Nasa tabi ang kanyang tabak. May mga alas, mamahaling bato, mga gintong kagamitan. These are fascinating, indeed. Sinasama sa kabaong ng yumawang ilan sa mga mamahaling bagay na pag-aari nila. Sa paniniwalang mabilis na tatanggapin ang mga namatay sa kabilang buhay kung may dala itong mga alay. Nakangiting tugon ni Jessa at saka yumuko. Kinuha niya ang kanyang dental pick mula sa kanyang toolbox saka sinuri ang kanang bahagi ng katawan ng buto. Malalim at halos basag ng right ribs niya. Ito marahil ang sibat na tumama sa kanya at naging sanhi ng kanyang pagkamatay. It can be. According to history kasi, tinambangan sila. After nung sinasabing napusas siya at nagsimulang magasik ng kasamaan, hindi na siya pinagkatiwalaan pa ng kanyang nasasakupan. Dahil na din sa dami ng casualties. Kahit pa nakakapagtaka sa kanila na bigla na lamang bumalik sa pagiging kalmado si Ugbin, hindi na sila naniwala at iniisip na fasad lang ang lahat ng yon. Dugtong ng isa pa habang binabrush ang ilan sa mga mamahaling kagamitang nasa kabaong.
Buong ingat nilang sinuri ang lahat ng bagay na nasa loob, maging ang mga buto ni Ugbin. Naglakad-lakad naman si Sir Vince upang tiyaking makakakuha ng ilang ebidensyang magpapatunay na may kababalaghangang nangyari noon at hindi ito kwentong bayan lamang. Muli niyang sinipat ang mapa at hindi napansing halos narating na niya ang pinakadulo ng kuweba. Dito siya nilibing ng kanyang mga kaalyado dahil para sa kanila, sagrado ang kuwebang ito at binabantayan ng mga diwata. Hindi ito mapapasok ng anumang masasamang elemento kung kaya makakahimlay ng payapa si Ugbin. Sigurado ako na may kakaiba dito. Bulong ni Sir Vince sa sarili habang iniilawan ang buong paligid. Hanggang sa nakaramdam siya ng labis na panlalamig. Bigla ang pagbabago ng temperatura ay labis niyang pinagtataka. Daig niya pang nasa loob ng isang silid na napapaligiran ng bloke-blokeng yelo. Mabilis na lumingon nang maulinigang tila may dumaan sa kanyang likuran. Nilingalinga ang paligid, subalit wala siyang nakita. Nakaramdam ng takot, kung kaya naman naisipan na niyang bumalik sa kanyang mga kasama. Ngunit pagharap niya, napaatras siya nang makita ang isang nilalang sa kanyang harapan. Itim na itim ang mahabang buhok. Sarado ang kanang mata at may pilat sa bandang talukap. Naglalabas ng kulay asul na may halong berde ang suot na mahabang damit na wari isang lab gown. Kulay itim ang mga mata at mapusyaw ang balat. Ang kanyang presensya sa malapitan hindi lamang nagdadala ng kilabot kundi maging sobrang lamig na pakiramdam. Nababasa ko sa iyong puso ang iyong pagkasabik sa makalumang kapangyarihan. Hayaan mong tulungan kitang hanapin yon. Sambit nito habang nakangiti sa malumanay at mapang-akit na tono. Saka naging usok ang nilalang at nanuot sa bibig, tenga at ilong ni Sir Vince. Tumirik ang mata at mangisay-ngisay ang katawan bago tuluyang bumagsak sa lupa. Sir Vince! Sigaw ng isa sa mga nakakitang nakabulagta si Sir Vince sa lupa. Napatakbo siya palapit upang gisingin ang kamalayan nito. Tinawag niya din ang atensyon ng iba pa upang humingi ng tulong na agad namang sinaklolohan ng iba. Tinapik-tapik nila ang mga pisngi nito hanggang sa tuluyang magising. Isang malalim na hininga ang agad na pinakawalan na animoy isang taong iniahon mula sa pagkakalunod at saglit na huminto sa paghinga. Inalalayan nila patayo ang propesor. Iniligpit na ang ilang gamit at naghintay na lamang dumating ang ilang kasama upang pagtulungang ilabas ang mga artepaktong natagpuan sa loob ng kuwebang iyon, partikular na ang labi ni Haring Ugbin. Sa kabilang banda, hindi maipinta ang mukha ni Aryan habang binabaybay ang masukal na kagubatan. Hindi katulad ng kanyang mga kasama na maliwalas pa din ang reaksyon ng mukha. Ito na yung spot. According sa mapa and sa information, sa bandang bahagi na ito, nilibing ang ilang kagamitan ng mga magic slingers na naging protector ni King Ugbin. Sambit ng isa habang nakatingin sa mapa at nakatayo. Bagay ito naging isang kagubatan, malawak na lupain ito. Ang syudad ang dating palasyo ng hari. Dito naman sa area na ito, nanirahan ng mang-uusik, manlalason at manananim, ayon sa legend. Nakakatawa. Totoo nga kaya nag-i-exist ang mga tulad nila noon? Natatawang banat ng isa. Tignan natin. Si Prof naman kasi. Hindi ko malaman kung anong gusto patunayan. Okay na nga yung ma-feature yung story ni King Ugbin. Pati ba naman yung legend about the slingers gusto pa isama? Naiiling na tugon ng ikatlo pa. Hukayin na natin yan para matapos na. Yamot na yaya ni Aryan sa kanyang mga kasama.
Habang abala sa pagbubungkal ng lupa, may nadinig na sitsit si Arian at tila tinatawag ang kanyang atensyon. Psst! Psst! Pinakiramdaman niya ang kanyang mga kasama kung nadidinig din ba nila ang mga ito. Subalit tila hindi dahil patuloy pa din sila sa pagbubungkal ng lupa. Ipinagkibit balikat na lamang iyon ng binata saka ipinagpatuloy ang paghuhukay. Subalit palakas ng palakas ang pagsitsit. Mabilis siyang lumingon sa kanilingalinga ang paligid. Psst! 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 Napansin naman ng kanyang kasama ang tila kanyang pagkabalisa. Huy! Ayos ka lang ba? Bakit ba parang takot ka at may hinahanap? Tanong nito. Natidinig niyo ba yung sumisitsit? Tanong ni Arian. Natigilan saglit ang mga kasama at nanahimik. Tanging si Arian lamang ang nakakatinig. Dito na humagalpak ng tawa ang mga kasama ng binata. Alam mo, tropa nga kayo ni Jessa. Parehas kayong lutang. Bumuntong hininga si Arian, saka binagsak ang hawak na pala. Hanggang sa namataan niya ang wangis ng isang lalaking nakatayo, ilang dipa ang layo sa kanila. Iyon marahil ang taong tumatawag sa kanyang atensyon. Marahan siyang naglakad palapit dito na nakikipagtitigan naman sa kanya. Hoy, Arian, saan ka pupunta? Sigaw ng isang kasama. Hindi siya pinansin ng binata at sa halip, inangat ang kanyang braso na tila nagpapahiwatig ng sandali lamang. Hayaan mo yan. Hindi ka pa ba sanay dyan? Lagi namang may sarili mundo yan eh. Natatawang sambit ng isa. Hindi na lamang nila pinansin ang binata at ipinagpatuloy ang pagbubungkal sa lupa. Habang papalapit si Arian, nauulinigan niya ang itsura ng taong iyon. Tila nakita na niya sa kung saan ang itsura nito, subalit hindi lamang niya malaman kung saan at kailan. Nang medyo malapit na, agad itong tumakbo na nagpapahiwatig na sundan siya ng binata. At iyon naman ang ginawa ni Arian. Teka lang Manong, sandali lang. Kahit anong bilis ng kanyang pagtakbo, tila hindi niya maabutan ang hinahabol kahit pa parang naglalakad lamang naman ito. Hanggang sa hindi niya napansin ang isang butas at agad na lumusot. Bumagsak siya at napaigtad dahil sa pagtama ng kanyang balakang sa matigas at nakaumpok na mga bagay na animoy bahagyang nakabaon sa lupa. Hindi naman ganoon kalalim ang pinaglaglagan niya. Agad siyang tumayo at tumingala upang mag-isip kung paano muling makakakyat sa itaas. Aray ko, buwisit na yun. Pinagtitiripan lang ata ako. Sakit. Yari ka sa akin kapag nakaakyat ako ulit. Inis niyang sambit. Sa kanyang pagmamasid, napako ang kanyang tingin sa tila makislap at lumiliwanag na bagay na nakabaon sa parang pader na lupa. Marahan siyang lumapit at tinapos iyon. May kakaibang init ang sensasyong binibigay sa kanya ng liwanag. Dahil likas sa kanyang pagiging mausisa, agad niyang binunot ang isang panghukay mula sa kanyang belt bag at sinimulang bungkalin ang pader. Medyo mahirap iyon sapagkat may katigasan ito. Subalit hindi tumigil si Arian hanggang malaman niya kung ano ang meron dito. Medyo mahirap sapagkat may katigasan ito. Subalit hindi tumigil si Arian hanggang hindi niya nalalaman kung anong meron dito. Hanggang sa makitang nakausli na ang isang hugis lamparang gawa sa hinabing manipis na kawayan. Mas lalong naging maliwanag ito. Lamparang gawa sa kawayan? Ang weird. Bulong niya nang tuluyan ng matuklap ang bagay na iyon. Pinagmasdang maigi,
sapagkat nagtataka kung bakit ito nagliliwanag, gayong gawa ito sa hinabing maninipis na kawayan. Akmang bubuksan ng takip nang madinig ang kasamahan na tinatawag ang kanyang ngalan. "Andito ako! Nauulog ako! Tulong! Tulungan niyo ako!" Ang kanyang sigaw. Nang maulinigan ang yabag ng mga paa, agad niyang sinulid sa kanyang belt bag ang lampara. Natagpuan siya ng mga kasama at agad na tinulungan. Binalikan nila ang lugar kung saan may nabungkal ang mga kasama ni Arian na ngayon nakapatong sa isang malapad na itim na tela. Mabilis silang nagligpit sa katinungo ang mga kasamang naghihintay sa kanila sa bukana ng kuweba. Naabutan nila ang propesor na tulala at nakaupo sa isang malaking bato. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Arian kay Jessa. Nilingon ni Jessa ang propesor. Hindi din namin alam. Nawala siyang bigla kasi nung pumasok sa pinakadulo ng kuweba. Nung hinanap ni Paul, nakita na lamang niyang nakabulagta. Baka nahimatay kasi sa sobrang pagod or sadyang mainit lang. Alam mo naman na tumatanda na. Paliwanag ni Jessa. Inalalayan ng mga kasama ang propesor upang tumayo at maglakad papunta sa bangka. Sa kabilang bangka naman isinakay ang kabaong ni Ugbin na halos ginamitan pa ng isang traktor, mabuhat lamang dahil sa sobrang bigat. Itinawid nila ang mga artepaktong nakuha pabalik sa kanilang tinutuluyang hotel kung saan ang lokal na gobyerno ng Samar, kaakibat ang Archaeology Society of the Philippines, nagtayo ng isang campsite malapit sa hotel. Doon nila nilagak ang kanilang mga nahukay. Isa-isa nilang pinag-aralan ang mga ito. Dahil hindi nila magawang makausap ang propesor dahil na din sa kondisyon nito, minabuti nilang dalhin ito sa ospital upang malapatan ng lunas. Ang kaibigan na lamang nito mula sa ESP ang nagpatuloy ng kanilang pulong. Sinubukan nilang alamin ang kahalagahan at ibig sabihin ng 3 gamit na nahukay nila Arian sa kagubatan. Subalit walang nagtutugma sa mga impormasyong kanilang nakalap mula sa pananaliksik. Maliit na librong may kakaibang sulatin at mga guhit na nakalimbag, maliit na rebulto na gawa sa bato na hindi maintindihan ng wangis, at isang maliit na palayok na hindi nila magawang matanggal ang takip. Marahil dahil sa tagal ng panahong nakabaon. This is the end of our conclusion na meron ngang kababalaghang naganap during the reign of King Ugbin. Mukhang mahihirapan si Vince na i-defend ang kanyang sarili regarding this matter dahil wala naman tayong nakuhang matibay na ebidensya. For now, let's just focus more dun sa kabaong at mga labi ng hari kasama ng iba pang kayamanan. Sambit ng kaibigang propesor ni Vince na dumating at pansamantalang humalili. 1 linggo din ang tinagal ng kanilang pag-aaral. Bagamat napagkasunduan na 1 buwan, maagang babalik ng Maynila ang grupo dahil tila natapos naman nila ng mabilis ang kailangang gawin. Wala na din kasing saysay na patunayan pa ang pinupunto ng propesor sapagkat nakailang balik na sila sa bundok at sa kagubatan, wala silang nakitang kakaiba. Isa pa, nauna nang bumalik sa Maynila ang propesor dahil sa kalagayan ng kanyang pangangatawan. Sumaglit na muna sa opisina upang ayusin ang ilang mga bagay. Samantalang ang mga artepaktong nakalap, pansamantalang dinala sa isang tagong warehouse upang mapag-aralan pa ng gusto, at makalipas ang ilang oras, nakauwi na din si Arian na agad namang dumiretso sa kanyang silid. Hindi na nito pinansin ng ina na inaaya siyang kumain muna. Dala na din ng matinding pagod. Pagkalapag ng mga gamit, sumalampak na lamang ng higa. Panandali ang pinikit ang mga mata at nagmuni-muni habang nakahiga. Bumalik ang kanyang ulirat
nang bumagsak ang kanyang belt bag mula sa pinapatungong lamesa. Dahil may kagamitan sa loob, naging maingay ang pagbagsak noon sa sahig. Yamot na tinitigan ni Arya ng bagay na nahulog at tamad na damputin ito. Ipagsasawalang bahala na lamang sana niya at nagpa siya na lamang matulog nang makita niyang gumagalaw-galaw ang bag. Animoy nagsasayaw sa saliw ng isang musika. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata upang masigurong hindi siya pinaglalaruan ng kanyang guni-guni. Nang mapagtantong gumagalaw nga ito, agad niyang nakita ang tila umiilaw sa loob nito. Napabalikwas siya ng higa at agad na tumayo. Agad niyang dinampot ang bag saka umupo sa kanyang kama. Binuksan niya ang zipper at doon na niya nakita ang lamparang kanyang natagpuan sa kagubatan noong isang linggo. Nawaglit sa kanyang isipan ang bagay na iyon at hindi na niya naisama sa iba pang artepakto na dapat sana'y pag-aaralan. Kung sa bagay, pwede niya pa din naman iyon dalhin anumang oras. Marahan niyang inangat ng palad ang lampara. Kumikisot-kisot pa din ang liwanag nito. Napansin niya ang maliit na takip sa ibabaw at may naisip. Ang weird mo talaga. Lamparang gawa sa manipis at tinabing kawayan. Kapag pa binubuksan ko tong takip na to, may lalabas na genie. Tapos bibigyan ako ng 3 wishes. Bulong niya sa sarili habang mabusising sinusuri ng mata ang lampara na nasa kanyang palad. I guess there's only one way to find out. Marahan niyang inangat ang takip ng lampara. May kung anong tunog ang kanyang nadinig. Tunog na sa mga nakakatakot na palabas lamang niya nadidinig pagdating sa sound effects. Kasabay ng mabilis na pagkawala ng tunog, natigil din ang pagkisot-kisot ng liwanag mula sa bagay na yon. Muli ay saglit na tinitigan ni Aryan ang lampara. Yun lang yun? Wala naman palang kakaiba sa'yo. Although medyo nakaka-curious kung paano at saan ang galing yung ilaw, pero mukhang there's nothing special naman sa'yo. Pagod lang siguro ako. Bumantong hininga ang binata, saka binalik ang takip ng lampara at ipinatong ito sa kanyang maliit na lamesa kasama ng ilan pang gamit. Saglit na tinignan ang kanyang telepono para sa ilang mahahalagang mensahe na hindi niya nasagot dahil sa labis na pagkaabala. Tinignan niya din ang ilang litratong kinuha gamit ang kamera ng kanyang telepono at napakunot ang kanyang noo nang may mapansing kakaiba. Nais niya pa sanang palakihin ang litrato nang agad na namatay ang kanyang telepono. Kakainis! Ngayon pa na deadbat. Agad niyang sinaksak ang charger at muling binuksan. Binalikan niya ang gallery para sa mga litrato at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang sa bawat kuhang kasama siya. May isang nilalang nanhagip ng kuha sa bandang gilid niya at tila nakatingin lamang. Tinignan niya pa ang ilang kuha sa iba't ibang anggulo at ganoon pa din ang resulta. Nagtataka naman siya sapagkat sigurado siyang ang mga taong kasama sa litrato ay ang mga taong kanyang kasama sa buong ekspedisyon. Wala naman silang lokal na nakakasama o sino mang hindi kasapi ng organisasyon dahil na din sa bilin ng propesor. Sa kanya napagtanto na ang nilalang sa larawan, kahawig ng nasa litratong kasama sa slides ni Professor Vince at siyang taong nakita niya sa kagubatan na kanyang sinundan. Intok?